Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Minsan sa buhay natin, may mga hangganan tayong itinatayo, mga pader na akala natin ay hindi kailanman matitibag dahil sa ating prinsipyo at moralidad. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon ng iyong pagkatao ay biglang yanigin ng isang damdaming hindi mo inaasahan? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang pagkakamaling nagsimula sa isang simpleng tingin, hanggang sa naging isang mabigat na sikretong pilit ibinabaon sa limot. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. At minsan, ang pinakamalakas nating paninindigan ang siyang unang bumibigay kapag ang puso na ang nagsalita sa gitna ng matinding tukso at pangungulila sa tunay na pag-ibig. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Katrina. Naninirahan ako sa payapang bayan ng Calatagan, Batangas, kung saan ang simoy ng dagat ay tila nagdadala ng kapayapaan sa aking buhay bilang isang asawa. Masasabi kong kontento na ako sa piling ni Lando, ang aking asawang masipag, ngunit madalas ay wala sa bahay dahil sa kanyang trabaho bilang isang engineer sa malayo. Sa bawat gabi na mag-isa ako, tanging ang tunog ng mga alon ang nagiging kasama ko sa gitna ng katahimikan ng aming tahanan. Akala ko ay sapat na ang tiwala at katapatan upang mapanatili ang init ng aming pagsasama kahit pa madalang kaming magkita sa loob ng isang buwan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke, nakasalubong ko ang pinsan ni Lando na si Miko, kasama ang kanyang kaibigang si Nathan. Si Nathan ay kakalipat lang sa aming barangay at naghahanap ng matitirhan habang tinatapos ang isang proyekto sa malapit na resort. May kakaibang dating si Nathan, isang misteryosong aura na tila humihigop sa aking atensyon kahit papilit kong iniingatan ang aking paningin. Nginitian niya ako ng napakatamis at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng isang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag o mapigilan sa aking dibdib. Dahil sa pagiging malapit ni Miko sa aming pamilya, madalas silang dumaan ni Nathan sa aming bahay para magdala ng pasalubong o kaya ay makipagkwentuhan. Ang aking biyenan na si Nanay Lucila ay tuwang-tuwa sa kanila dahil nabubuhay ang aming sala tuwing naririyan sila at nagtatawanan. Napansin ko na palaging nakatuon ang paningin ni Nathan sa akin habang nagluluto ako ng merienda sa kusina. Bagamat alam kong mali, tila unti-unting nakakaramdam ako ng aliw sa atensyong ibinibigay niya na matagal ko nang hindi nararanasan mula sa aking asawang si Lando. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa beranda at pinagmamasdan ng buwan, biglang dumating si Nathan upang iabot ang nakalimutang gamit ni Miko. Nagkaroon kami ng pagkakataong magkausap ng kaming dalawa lang at doon ko nalaman na marami pala kaming pagkakapareho sa buhay at hilig. Ang usapan na nagsimula sa mga simpleng bagay ay nauwi sa mas malalim na pagbabahagi ng mga damdamin at pangarap. Ramdam ko ang kanyang paghanga sa bawat salitang binibitawan niya at hindi ko na malayan na unti-unti na rin akong bumubukas sa kanya sa kabila ng aking mga takot. Habang tumatagal, ang pagbisita ni Nathan ay naging regular na bahagi ng aking mga hapon kahit wala ang ibang mga kasama namin. Minsan ay tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay na dapat ay asawa ko ang gumagawa, tulad ng pag-aayos ng sirang gripo o ilaw. Ang bawat haplos ng kanyang kamay sa akin kapag nag-aabutan kami ng kagamitan ay nag-iiwan ng init na nananatili sa aking balat. Alam kong mapanganib ang landas na tinatahak ko, ngunit parang may magnetismo si Nathan na hindi ko kayang tanggihan o iwasan sa puntong ito. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong tawagan si Lando upang ibuhos ang aking nararamdaman at baka sakaling mapawi ang tukso. Ngunit dahil sa abala siya sa trabaho,
Mabilis lang ang aming pag-uusap at tila wala siyang napapansing kakaiba sa aking boses. Ang pagkukulang na ito ni Lando ang nagtulak sa akin na lalong mapalapit kay Nathan na laging handang makinig sa akin. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay nagiging tila isang panaginip na ayaw ko nang magising pa dahil sa sayang hatid nito. Ang aking katapatan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat na mahirap nang ikubli. Isang maulang hapon, sumilong si Nathan sa aming bahay dahil sa tindi ng buhos ng langit at kawalan ng sasakyan pauwi sa kanya. Naghanda ako ng mainit na kape at doon kami nagkatapatan tungkol sa nararamdaman naming dalawa na matagal na naming kinikimkim sa aming mga puso. Sinabi niya sa akin na noon pa man ay mahal na niya ako at nahihirapan siyang pigilin ang kanyang sarili. Ang mga salitang yon ay tila musika sa aking pandinig. At sa gitna ng lamig ng panahon, naramdaman ko ang init ng kanyang mga yakap. Doon nagsimulang gumuho ang lahat ng aking prinsipyo at takot. Sa huling bahagi ng gabing yon, hindi ko na kinayang labanan ang tawag ng laman at ang pangungulila ng aking puso. Ibinigay ko ang aking sarili sa isang lalaking hindi ko asawa. Sa loob mismo ng tahanang itinayo namin ni Lando. Ang bawat halik at haplos ni Nathan ay tila nagpapalimot sa akin sa mundo at sa mga taong maaari kong masaktan. Akala ko ay panandalian lang ito, ngunit ang apoy na sinimulan namin ay tila hindi na kayang apulahin ng kahit anong pagsisisi. Sa puntong yon, alam kong hindi na ako ang dating Katrina na kilala ko. Matapos ang gabing yon, naging madalas ang aming patagong pagkikita ni Nathan sa iba't ibang sulok ng aming maliit na bayan. Minsan ay nagkikita kami sa isang liblib na resort sa Nasugbu upang malayo sa mga matang mapanghusga ng aming mga kapitbahay at kakilala. Ang bawat oras na kasama ko siya ay puno ng panganib, ngunit ang adrenaline na hatid nito ay tila nagbibigay sa akin ng buhay. Nakalimutan ko ang aking obligasyon bilang asawa at nabulag sa tamis ng bawal na pag-ibig na aming pinagsasaluhan. Si Nathan ang naging mundo ko at ang bawat sandali na magkahiwalay kami ay tila isang parusa. Napansin ng aking matalik na kaibigan na si Liza ang pagbabago sa aking kilos at madalas na pag-alis ng bahay nang walang paalam. Tinanong niya ako kung may problema ba kami ni Lando, ngunit palagi kong itinatanggi at sinasabing kailangan ko lang ng oras para sa sarili. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang katotohanan dahil alam kong hindi niya mauunawaan ang aking mga desisyon sa buhay ngayon. Ang bigat ng aking sikreto ay unti-unti nang kumakain sa aking sistema. Ngunit ang kaligayahang dulot ni Nathan ay sapat na upang manatili ako sa ganitong sitwasyon. Dumating ang araw na biglang umuwi si Lando nang walang pasabi dahil gusto niyang sorpresahin ako para sa aming anibersaryo. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Kevin na siyang nagmaneho para sa kanya mula sa Maynila hanggang dito sa aming probinsya. Halos mahulog ang puso ko nang makita ko sila sa pinto habang kaliligo ko lang matapos makipagkita kay Nathan sa kabilang kalsada. Pilit kong itinatago ang aking kaba at nanginginig na mga kamay habang niyayakap si Lando na buong akalang maayos ang lahat sa aming relasyon. Ang bawat halik niya ay tila naging lason sa aking pakiramdam. Nagkaroon ng isang munting salusalo sa aming bahay kung saan inimbitahan din si Miko at sa kasama ang palad, kasama pa rin niya si Nathan. Ang tensyon sa pagitan namin ni Nathan habang nasa harap kami ni Lando ay halos hindi ko makayanan sa tindi nito. Ang bawat sulyap ni Nathan ay tila may ibig sabihin, habang si Lando naman ay walang kaalam-alam na nagpapasalamat pa sa kanya sa pagtulong sa akin. Gusto kong sumigaw at tumakbo palayo, ngunit kailangan kong panatilihin ang aking maskara sa harap ng pamilya at mga kaibigan namin. Habang nag-iinuman sila sa labas, sinundan ako ni Nathan sa kusina at pilit na kinuha ang aking pansin sa gitna ng panganib. Sinabihan ko siya na lumayo muna
dahil baka may makakita sa amin, ngunit tila wala siyang takot at gusto pang manatili. Ang kanyang pagiging mapusok ay nagsimula ng magdulot sa akin ng pangamba, imbes na kilig, tulad ng dati naming nararanasan. Naramdaman ko na ang bawal na relasyong ito ay unti-unti nang lumalabas sa aking kontrol at maaaring sumabog anumang oras. Ang takot na mawala ang lahat ay nagsimulang mamuo sa aking isipan. Hindi nagtagal, napansin ni Kevin ang kakaibang kilos ni Nathan sa tuwing malapit ako at nagsimula siyang magtanong kay Lando tungkol sa lalaking iyon. Bagamat naging kampante si Lando, ang mga duda ni Kevin ay nagsilbing babala na hindi na kami ligtas sa aming mga ginagawa. Kinausap ko si Nathan ng palihim at sinabing kailangan na naming itigil ang aming ugnayan bago pa mahuli ang lahat at masira ang aming buhay. Ngunit imbes na sumang-ayon, nagalit si Nathan at sinabing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako sa kanyang tabi. Ang sumunod na mga araw ay naging parang isang bangungot dahil sa panunuyo at pagbabanta ni Nathan na sasabihin niya ang lahat kay Lando. Hindi ko akalain na ang lalaking minahal ko ng husto ay siya palang magiging dahilan ng aking tuluyang pagbagsak at kahihiyan sa lahat. Araw-araw akong balisa at hindi makatulog sa kakaisip kung paano ko aayusin ang gusot na aking pinasok dahil sa aking kahinaan. Ang bigat ng kasalanan ko ay tila isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib at hindi ako pinapatulog sa gabi. Ang saya ay napalitan ng takot. Sa gitna ng kaguluhan ng aking isip, nalaman ko rin na buntis ako at hindi ko alam kung sino sa kanila ang ama ng dinadala ko. Ang balitang ito ang lalong nagpaguho sa aking mundo dahil alam kong ito na ang magiging katapusan ng aking mga lihim sa buhay. Paano ko haharapin si Lando at si Nanay Lucila kung malaman nilang naging taksil ako sa aming sumpaan sa harap ng altar? Ang bawat desisyon ko ay tila naging maling hakbang na nagdala sa akin sa isang bangin na wala nang balikan pa. Handa na ba akong harapin ang lahat? Napilitan akong aminin ang lahat kay Lando bago pa niya malaman sa ibang tao, lalo na't napapansin na rin ni Marites, ang aming mapanuring kapitbahay, ang mga kilos ko. Isang gabi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming sala, umiiyak akong lumuhod sa harap niya at ipinagtapat ang aking kataksilan kay Nathan. Nakita ko ang pagkadurog ng kanyang puso sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hinding-hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay pa. Ang galit at sakit na naramdaman niya ay tila gumuhit sa hangin ng aming tahanan na dati ay puno ng pagmamahalan at pangarap. Hindi nakapagsalita si Lando sa loob ng mahabang oras. Tanging ang malalim na paghinga at mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ang maririnig. Umalis siya ng bahay ng gabing iyon at hindi bumalik sa loob ng ilang araw na nag-iwan sa akin sa gitna ng matinding pagsisisi. Tinawagan ko si Nathan upang sabihin ang nangyari, ngunit laking gulat ko nang malaman kong umalis na pala siya ng bayan matapos makuha ang gusto niya. Doon ko na-realize na ako lang ang naiwang mag-isa upang harapin ang pinsalang idinulot ng aming bawal na pag-ibig at mapusok na mga desisyon. Dumating ang pamilya ni Lando, kabilang ang kanyang kapatid na si Nico, upang makiusap na ayusin ang aming problema ng pribado hanggat maaari. Ngunit ang balita tungkol sa aking pagbubuntis ay hindi na maitatago at naging mitsa ng mas malaking gulo sa pagitan ng aming mga pamilya. Ang kahihiyan ay hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa aking mga magulang na walang ibang hangad, kundi ang makita akong masaya at matino. Ang bawat salita ng panunumbat mula kay Nanay Lucila ay tila mga saksak sa aking puso na hindi ko kayang iwasan o labanan. Nagpasya si Lando na makipaghiwalay na sa akin ng tuluyan dahil hindi na niya kayang tingnan ang aking mukha nang hindi naaalala ang aking pagtataksil. Ibinenta namin ang aming bahay sa Kalatagan at nagkanya-kanya na kami ng landas upang subukang buuin muli ang aming mga nadurog na pagkatao.
Ang pangarap naming bumuo ng masayang pamilya ay naglaho na parang bula dahil sa isang sandali ng kahinaan at maling pagpili ng landas. Naiwan akong mag-isa kasama ang batang nasa aking sinapupunan na magsisilbing paalala ng aking mga naging pagkakamali at ng aking masakit na nakaraan. Lumipat ako sa isang maliit na apartment sa Lian, Batangas, kung saan walang nakakaalam ng aking kwento at sinubukang magsimulang muli para sa aking anak. Ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa lungkot at sa multo ni Nathan na minsan ay sumasagi pa rin sa aking mga panaginip. Natutunan kong maging matatag para sa bata kahit na alam kong habang buhay kong dadalhin ang bigat ng aking nagawa sa aking puso. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. At ito ang aral na aking natutunan sa pinakamahirap na paraan na posibleng mangyari sa akin. Sinubukan kong humingi ng tawad kay Lando sa pamamagitan ng sulat, ngunit alam kong hindi sapat ang mga salita upang hilumin ang sugat na aking nilikha. Sa bawat paglaki ng aking tiyan, lalong tumitindi ang aking panalangin na sana ay maging mabuting tao ang aking anak sa kabila ng pinagmulan niya. Ang aking karanasan ay nagsilbing aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol sa pagtupad sa mga pangako at pagrespeto sa binuong ugnayan. Hindi ko akalaing kaya kong gawin ang mga bagay na yon, ngunit nangyari na ang lahat. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, tinatanggap ko na ang aking kapalaran ng may buong pagpapakumbaba at pagnanais na magbago ng lubusan. Ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing tubig na naghugas sa aking mga maling pananaw sa buhay at pag-ibig na aking naging gabay noon. Alam kong mahaba pa ang proseso ng paghilom, ngunit handa akong harapin ang bawat bukas ng may pag-asa at bagong pananaw sa mundo. Ang aking lihim ay hindi na kailangang itago pa dahil ang katotohanan ang siyang nagpalaya sa akin mula sa dilim. Sa huli, napagtanto ko na ang bawat tao ay may kakayahang gumawa ng mali. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at matututo mula rito. Ang aking kwento ay isang paalala na ang tukso ay laging nasa paligid at kailangan natin ng matibay na pundasyon upang hindi tayo mabuwal sa gitna ng unos. Ang bigat na aking dala ay unti-unti nang gumagaan dahil sa pagtanggap ko sa aking sariling mga pagkukulang at sa pagpapatawad na sinisimulan ko na para sa aking sarili. Ito ang aking confession, isang kwento ng pagkakamali, pagsisisi at sa huli ay pag-asa. At yan ang kwento ni Katrina, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapana-panabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.